Good day guys! Today, we are going to build a owner type Jeep powered by a Toyota 4K engine. For those who don't know about 4K engine, this is very common here in the Philippines. Toyota 4K engine is a 1.3 liter engine and produced from 1977 to 1989. 59 HP at 5,250 RPM. Yes, it's very slow. Not a overpowered engine but is very reliable, efficient, and low maintenance. So guys, join us and witness this build from the ground up. Let's build a cool owner type Jeep from scratch. As you can see, the body is already built, but we still have a lot of parts to install in this OTJ. So guys, yan nga, nilabas na natin yung pyesa na ikakabit dito. Lahat to guys, lahat ng pyesa na to, ang may-ari niya nang bumili, tapos tayo na lang ang magkakabit. So tingnan natin ng isa-isa yung mga gagamitin natin na pyesa dito. Bago lahat ang ating shock absorber, una at likod. Tapos yan, ito ay paglight. Yan, paglight. Tapos ito naman guys ay din sa wiper doon nilalagay. Hindi ko na siya bubuksan kasi mahirap. Hindi kaya ng isang kamay. Yan, headlight, LED headlight, switch. Ito busina Bosch. Ito naman sa ating gauges na tubig. Yan. At ito sa ating pedals. Kagandahan nga pala dito guys ay straight siyang NRG. Yan, lahat ng accessories ni boss NRG. Yan, handbrake. Itong quick release niya. Ayan, hindi ko nabubuksan sa kana. Itong kanya, ang ganda ng kanyang steering wheel. Lagyan na ng ating gauges. Tapos meron tayong gang switch panel. Ito, ganda nito. Cambio. So sana dito natatanggal. Hindi ito kagaya ni Cambio King. Ito mismo yung kanyang harness na parang takata. Ayan o. Glow sheet. Mga gauges. Ang dami nga niyang gauges na bili. Tachometer. Ito pa pala. Sakto lang pala. 4 pala dapat yun. Lagay na natin. Baka mawala pa. At ang kanyang brake lights. Kagaya nga ng mga binibili natin na LED. Yan. Kagaya niyan. Ating Atara 15x8, yan, sa akin ito binili ni Bossing. At ito rin lang kang NS2, bago rin to, sa akin din yan binili. Yan. Tapos yung pa, yung ating Recaro SR3, yan, brand new siya. Ito lang yung binuksan natin, hindi na to kasi para lang sa picture kanina. Yan, ito yung manabela rare. Hindi na sisira, bakalik. First thing we do is we're going to install the shock absorbers and other under chassis parts. These shock absorbers is a KYB brand. As you can see, the drum brake is already old. Kuya Chito is now applying the primer to our rusty old drum brake. We covered it by 2 layers of primer. After the primer, we can now apply the red one. I choose red because it looks sporty on our build. Look at that paint job. Now it looks like a new drum brake. Of course, we bought a brand new set of tires for our project. It is a NS2 195/50/15 and a second-hand set of Atara mags. This set is awesome. This shop is my trusted one here in Lipa. I use my father's Hilux to bring the mags and the tires. When they see me, these guys already know what to do. Install the tires from the mags, and especially, they really wanted me to include them to my vlogs. Shout out to you guys. I really love these guys because they really take care of my mags. For those who want to order Atara mags, we have a stock in our garage. It is worth 30,000 pesos. It's a brand new. The tire pressure is at 32 PSI. It is required to make sure it is balanced, so we put it in a wheel balancer. After an hour, we already installed it on our project OTJ. It fits perfectly. We installed the quick release for the steering wheel. Look at this NRG steering wheel. It is a legit one. The quick release is also original NRG. Shout out to this brand. For those who want to order, search their link NRG on Facebook and Instagram. We installed the LED headlight. This one is different. The headlight has a V design on it. It is very rare because we use a round LED lights on our builds. This
this one is very different. Now we're going to install the shifter and the shift knob. Look at this one. It's very beautiful. Next is the brand new wiper motor. This one is easy to install. You just have to drill it and put the screws on, and there you go. The motor and the wiper installed. Next is the Craft Square side mirrors. This one is a Formula 1 side mirror, but yeah, we use it on our project owner type Jeep. It is very cool, a carbon style side mirrors, pretty dope. And now it's buffing time. This process is done to shine our stainless to give it more bright shine. It is time for our newly refreshed 4K engine to wake up. I bought a 4-1 headers and a universal scav non-bullet. So fast forward, I forgot to take any videos in installing our headers and scav on this part because I forgot to. Next is our hood. The stainless of our hood is very heavy. In this part, we are going to install the lock of our hood. Yes, it is a full customized build, which all of the part is custom made for it to build one. That's why owner type Jeep is very expensive. You cannot buy this one in other country, only here in the Philippines. This is our own car culture. There you go. Our hood is already installed and we are at 90% progress on our build. Next is our plate number. Yes, we will also repair it. That's why I use a paint stripper for it, for me to easily remove the old paint. Look at that. It takes an hour to achieve that silver look. Looks so satisfying. We made a customized intake for our carburetor. It is already polished and buffed, that's why it's shiny. It makes the 4K engine look sporty. We are almost done with our project. The next thing we're gonna do is to test drive it to know if the engine is good, for us to know if there is a parts that needed to be replaced or other parts that need to be fixed. What's up mga boss? So ngayon nga guys, i-test drive natin yung ating bagong build na owner type Jeep. So yung owner na to ay i-deliver natin sa Cebu, yon sa Cebu. At bago natin siya madala sa Cebu, dadalhin muna natin siya sa Manila, sa Pier, yon para mapadeliver natin siya sa Cebu. Yan. So sabi ko nga kay Kuya Joel, top speed natin to mamaya, tingnan natin kung gaano kabilis ang 4K. So yun nga, hindi naman siya pang karera pero gusto lang natin malaman kung gaano ba kabilis yung inaabot ng 4K engine. Yun, di ba kay Joel, no? Hindi naman pang karera. Malaman lang kung meron talaga hanggang saan kaya ng 4K. So yun nga guys, tapos na tayo mag-test drive ditong ating 4K engine na Tamiya. So meron pa nga tayo guys dito na papalitan na minor lang naman. Ito nga pala guys yung papalitan natin dito sa owner. So sabi nga ni Kuya Joel, yan. So ma-play nga yung ating cambio. Eh ayaw namin na umabot pa doon sa driver at baka nga may maging cambio king na naman. Yan. So ano Kuya Joel ang papalitan natin sa cambio niyan? Baka yung yung tensioner sa gilid. Tensioner. Baka malambot na yung spring. Okay. So ayun lang. Sa cylinder naman, lalagyan namin siya ng spring. Spring lang kasi kapag nire-release namin, ayaw bumalik. Konting bully pa nga pala guys. Ito. Lilihahin pa siya, tapos bubulihin pa yung mga papakintabin. Yan. So tapos na.
Just like what I said earlier, there are parts that need to be replaced. That's why we bought a brand new carburetor for our 4K engine. And there you go. It is already on our 4K engine. I didn't show you the video because it's too long. This process is second to the last part, and we are almost finished on this project. I requested it to be buff so that tomorrow if we deliver it, it is still shiny. For the last part, I detailed the engine so that it will be clean. There you go, the finished product of our Project Owner type Jeep. Tomorrow, we will deliver it to Cebu. It will be handled by a shipping company which is Tugo. The hood, tingnan mo naman laman ng makina. Sobrang linis, tas ang kinis, makinang pa sa mata. Pag the hood, tingnan mo naman laman ng makina. Sobrang linis, tas ang kinis, makinang pa sa mata. Pag may sumubok kahabulin, makipag-iwanan. Dapat di ka pumapayag, nagang dyan ka na lang. Itodo mo, giisa gadawin mo ang daan. 100% dapat huwag mag-aalangan. O paano simula na kahilera na tamiya. Kultura pinapasok, pinubuhay sa eksena. Mabuti kung garute, taga-suri mo ng pyesa. Sa kalsada, ge humabol pag naiwang ka pasensya. Sobrang baba, walang sayad, makina solid yung tono. Nagmo-modify ng owner, iba din yung talentono. Sa kalsada pa. So what's up guys, welcome back again to another vlog. So ngayon nga mga boss, di-deliver nga natin to sa Cebu. So ayan nga, dito kami ngayon sa Startol at ayan, so check natin guys yung owner. So ito nga mga boss, ang i-deliver natin ngayon. Ayan, so ipapakarga nga pala natin to mga boss sa Tugo. Ayan. So ito nga pala guys, meron nga pala akong video neto, isang buong compilation kung paano siya binuo. So i-upload ko siya pagkatapos natin to ma-deliver. Ang oras nga pala ngayon mga boss ay 4:20 na ng umaga. Yan, so umalis tayo kanina sa Lipa ng mga 3:30 AM. Yun, sobrang aga nga mga boss. Yan, so kain nga muna kami mga boss. So yun nga no guys, nagka-problema tayo dito. So yung atin nga palang fuel pump, yan, so wala siya dito. Nag-ano siya kanina, nagli-leak. So ibig sabihin nga nun, sira na. Hindi naman natin masasabi guys na kung kailan natin malalaman kung paano kung kailan masisira yun, yun malalaman. So yun nga, nagtagas na siya kanina, kaya papalitan natin siya. Yeah. Yun nga, nandito lang tayo malapit sa Alabang, tapos ay nangyari nga yun. Pero buti na lang nangyari yun kasi mas okay yun, hindi inabot sa may-ari. At hindi na natin masasabi guys kung kailan nga masisira yung fuel pump. Wala naman yung gauge na para malaman mo kung masisira na o matagal pa siya. So yung buti na lang sa atin inabot. Yan. Pero yung mga ganyang bagay naman, yun naman ano lang, minor lang. Kumbaga palit lang talaga, hindi na siya mare-repair. Tapos nandito nga kami malapit sa Alabang at bumalik pa nga sila sa Lipa para kumuha ng pump. Yan. Kung kailan nga 4K lang di-deliver natin, wala tayong dalang spare parts. Possible na dalhin kapag naka 4K yan. Konti lang naman yung mga parts nito kumpara sa mga naka EFI. So yan guys, dumating na nga sila. So yan, inabot na tayo ng araw dito.
Yan. So bumalik pa nga sila ng Lipa para lang sa ating fuel pump. Yan. Saan fuel pump pa ito? Oh, yan po, ano yun po? Tingin niya, Chito. Bago yan, bago. Hindi man malalaman kung kailan masisira yun, ano? Kapag yan ay malalaman mo lang kapag tumagas na. Yan guys, pinapaakyat lang yung gas. boss, ako na nga nagdadrive ngayon. Dadalhin natin siya dun sa pier mismo. Yan, so nakasuot nga ako ng ganito kasi required kapag magpa-parking dito sa loob. Yun nga no mga boss, so kung kailangan nyo nga magpa-ship sa Cebu, so pwede nga rin pala kayo lumapit sa akin kasi may kakilala nga pala kami. Yun. Ayan guys, so wow, damn, Evo. Saan kaya papadala yan? Baka Cebu din. Hinahanapan tayo ni Kuya ng parking. So yun nga mga boss, na-deliver na natin yung ating newly built na owner type Jeep. So yun nga mga boss, di-deliver nga siya sa Cebu at ang inabot nga na pa-deliver namin doon is 38,000. Yan, so sa mga gusto nga magpa-build sa mga taga Cebu, yun po. So yung ating binild kasing yun ay 365. So nadagdagan pa siya. Halos umabot siya ng 400k plus kasi kasama mga shipping. Tapos nagdagdag pa si boss na basta meron dinagdag si boss sa mga original yung kanyang mga piyesa kasi yung mga accessories niya mga legit. So pinadala pa sa amin yun. Galing US ata kung di ako nagkakamali. Yun, tapos nung pauwi na nga kami, meron kaming kinuha din na for restoration din. Hindi, for ano pala, may papabago lang. Yun yung binild namin dati, so yun, meron kaming babaguhin doon. At doon naman sa, yun nga, nangyari kanina umaga, so wala nga kaming kasama na mekaniko. Yun, so dito nga pala sa Lipa mga boss, naghahanap nga pala kami ng magaling sa 4K engine. Yun, so kasi sa mga 4AG meron na kaming bagong mekaniko eh. Yun nga, naghahanap nga pala ako ng bagong mekaniko para sa 4K engine. Ang hirap lang kasi guys, wala kaming kasamang mekaniko kahapon. So ano kasi dapat talaga may kasama kami, kaso nga lang yun nga, may times talaga na ganun. At yung ating owner nga pala yun, papakita ko naman sa video yun na pinalitan namin yun ng carb. So nag-test drive kami noon kung napanood nyo yun. Tapos pagka kinabukasan, pinalitan namin siya ng carb kasi hindi talaga okay eh. Tapos yun nga, kahapon inabot kami ng fuel pump naman. So yung mga ganun nga mga boss, yun naman eh, hindi namin ginusto na masira yung fuel pump. Kasi okay naman siya nung ginamit namin. So nagkataon lang nga na yun, na inabot pa rin. So buti na lang sa amin inabot, pero in-inform ko rin si sir na yung may-ari, in-inform ko rin siya na yun nga, nasiraan nga kami ng fuel pump at bumalik pa kami ng Lipa. So yun, so dagdag pa nga guys, i-upload ko kung paano namin binuo yung owner na yon. So buo talaga, baga from scratch, from the ground up.
papakita ko sa inyo yun. So yun mga boss, so salamat talaga sa panonood, sa lahat ng subscribers at followers, at 200,000 na nga pala tayo sa Facebook. Yan, so sobrang thank you mga boss. So dito ko na tatapusin. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.